Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Kamusta po ang lahat? Happy weekends! Ito po, meron pong tayong pag-usapan. Yung nakaraang biyahe po ng ating Pangulo, galing po siya ng Australia, di po ba? Tapos nakabalik na po ng Australia. Tapos meron naman pong plano ang Pangulo na bumalik na naman po ng Australia itong mga susunod na araw. At alamin naman po natin, pag-usapan naman natin, may balita po na nagsasabi, ano naman daw ang pakinabang natin sa bansang Australia. Yan po ang pag-uusapan natin mga katambay. Alamin po natin dito sa isang news at komentuhan po natin kung ano ba ang napapala natin sa bansang Australia at ang Pangulo ay madalas pumunta sa bansang Australia. Di po ba? Ito po, pakinggan po natin ang news. Tapatin na natin ang ating mga sarili. Hindi maganda naging reputasyon ng pangalang Marcos. Kaya kinakailangan umikot siya at pakita niya na iba na ako. Ang kasalanan ng aking ama, hindi ko kasalanan. Pero ngayong pangalawang taon na, dapat talaga maging maingat tayo kung saan pupunta ang presidente at malinaw talaga kung anong balik sa atin. Kasi kita mo itong mga pinirmahan sa Australia. Defense, cybersecurity, ewan ko kung ano yung trade agreement Wala nga nabalita kung ano yung trade agreement na yun So ang importante talaga, pagkain sa hapag na kainan. Paano makakatulong sa atin ang Australia? Magkano bang ating kalakalan dyan sa Australia? Ang alam ko, pabor pa rin sa Australia yan kasi yung coal natin, kinukuha natin sa Indonesia at sa Australia. Hindi naman makapasok ang mga produktong agrikultural sa Australia at napaka-stricto nila. Pinaka-stricto po ang Australia pagdating sa kanilang biosecurity at yung tinatawag na phytosanitary measures. Kaya halos walang agrikulturang produkto ang Pilipinas na nakakapasok sa Australia. Kaya nga kita nyo, parang matamlay ang reaction ng publiko sa Australia kasi parang Australia, ang kailangan lang naman ng Australia sa atin, tao. Dahil kulang nga yung tao nila sa Australia. So, ewan ko kung meron kasunduan na nalagdagan tungkol dyan, pero alam ko pati yung bagong programa na nag-iengganyo ng mga Pilipino mag-aral sa Australia at isa sa benepisyo ng pag-aaral sa Australia, pwede dalhin ng pamilya at pwede magtrabaho yung estudyante at yung kanyang pamilya. No? Isa yan sa pamamaraan na tinitingnan ng mga Pilipino, no? Kaya sila nagkakaroon ng interest sa Australia. Pero naman, ano naman yung Australia no, sa atin, no, sa ating buhay, napakaliit ng ating kalakalan doon at ang talagang pangangailangan lang ng Australia sa atin, yung ating tao. Di ba? So sana, piliin naman natin kung saan tayo pupunta. Kita mo yan, napahiya patuloy yan ng kaunti ang presidente, yung mga aktivista sa Australia, doon mismo sa kanilang kongreso, naglabas ng placard, di ba? Hindi naman nangyayari yan sa ibang mga bansa. Sa totoo lang, ng panahon ni Presidente Duterte, hindi masyadong maganda ang naging relasyon natin. Dahil nga yung babaeng ambassador ng Australia sa Pilipinas, maanghang ang salita na binanggit laban kay Presidente Duterte dahil doon sa isang rape joke na tungkol doon sa Australia na nagahasa nga sa Davao. No? So talagang 6 na taon yan. Sinubukan namin ayusin talaga pero ayaw talaga ni Presidente at hindi talaga siya pumunta ng Australia dahil nga doon sa mga maanghang na salita na ginamit ng ambassador nila. Pero ang katunayan din is, anong interest natin sa Australia ngayon? Bukod sa coal, di ba? Kakaunti lang naman po no, ang ating interest dyan. Mas mabuti pa na tutukan natin yung mga bansa na talagang malaki ang ating kalakalan, malaki yung ating potential para makapagpadala ng ating mga produkto na para ibenta sa kanilang mga lugar. At bukod pa dyan, yung posibilidad nga ng migration. No? Pero habang ang Australia ay sarado sa mga produktong agrikultural, talaga halos wala tayong ma-export dyan dahil talaga namang ating in-export natin ay agricultural product. Wala man lang sila. Nakakalungkot naman po, di po ba? Doon sa tinuran ng balita na sa pangunguna po ni Attorney Harry Roque, mga katambay. Halos zero pala yung agrikultura natin sa Australia. Halos hindi po pala nakakapasok, di po ba? Nakakalungkot po, di ba? Nakakalungkot po yung gano'n na pinapasya lang po ng ating Pangulo ang bansa Australia, di ba? At babalik pa nga po ang ating Pangulo, di po ba mga katambay? Meron naman po siyang aatin na isang event doon. Gumagastos po ang ating pamahalaan pero wala po palang masyadong balik sa ating bansa.
Ayon po rito sa pag-aaral ni Attorney Roque, ni Attorney Harry Roque, di po ba? Halos tayo pa pala ang bumibili sa Australia, yung ating pangangailangan na coal, yung carbon, parang carbon po yun yung coal. Ginagamit po yun sa mga parang sa energy, marami pong gamit yun yung carbon na yun, parang carbon, di ba? Bumibili na rin tayo sa part ng Asia no, di ba? Parang sinasabi, Indonesia po yata na nakakabili rin tayo saka sa Australia. Pero, ang tanging pakinabang lang pala natin sa Australia, mga katambay, sabi sa balita, yung manpower. Manpower lang po pala ang kinukuha sa atin ng Australia sa ngayon. Di ba? For how many long years na po yun, di ba? Dahil lang sabi ni attorney, kulang sila sa tao. Totoo naman po yun. Dahil ang Australia po ay napakalaking bansa. Kulang po. Hindi po lahat ng yung part ng Australia may tao. Marami po sa lupain ng Australia wala pong tao. Dahil karamihan po diyan talagang mga disyerto, mabubundok, di ba? Saka parang meron pa silang mga lugar yata diyan na hindi pwedeng tira ng tao di ba? Parang may mga ganon. Kaya po kung titingnan po natin yung kahit i-google po natin yung tao sa Australia, hindi po ganoon talaga karami. Opo. At isa pa, yung sinabi nga po ni Attorney Roque, yung pinirmahan pa doon ng Pangulo, hindi pa rin natin talaga sasabihin na pakinabang ng Pilipinas. Hindi magdadala ng maraming investment sa ating bansa yung mga pinirmahan. Diba? Katulad ng defense, yung cyber security, di ba? Sa yung trade agreement, di pa nga raw alam kung ano yung laman ng agreement no sa trade, di ba? Sana lang kung yung trade na agreement na yon na hindi naman naipahayag ng Pangulo nitong nakaraang uwi niya, sana naman po makapasok na para naman may pakinabang tayo sa Australia, mga katambay, di ba? Makapasok na yung mga agriculture natin, yung mga produkto natin na local, makapasok na sana sa Australia, di ba? Dahil napakahigpit ng bansang Australia pala, lalo sa mga pagkain, di ba? Hirap na hirap makapasok. Hindi tayo makapagdala ng mga pagkain natin doon, yung ating mga pinagmamalaki, di ba? Yung ating mga banana, di ba? Yung mga pinya, yung mga tinatawag na mga masasarap natin na mga yung nasa part ng Davao, di ba? Yung maasim-asim na matamis, medyo mahal yun nawala sa isip yun. Longgan ba? Hindi hindi longgan yung kulay brown, mga katambay. Nakalimutan ko yung part ng Mindanao, matamis yun Para siyang ubas na malaki. Bumibili ko nun napakasarap nun, medyo maasim siya, tas may mga buto-buto. Nawala sa isip ko yun, di ba? Tapos yung mga lansones natin, di ba? Masasarap, di ba? Saka yung mga part ng ng mga Cebu, di ba? Sa mga Mindanao, mga lobster natin, di ba? Siguro yun hindi makapasok sa kanila yon, di ba, mga katambay? At marami pa tayong produkto. Hindi lang naman na sa part ng Mindanao, di ba? Na may mga harvesting tayo. Buong Pilipinas naman, meron tayong mga special bawat probinsya, di ba? Na pwede nating export, di ba? Kaya nakakalungkot lang po na tinututukan natin ng bansang Australia, hindi pala ganun kalaki ang pakinabang ng bansa. Samantalang yung bansa natin ngayon, nahaharap sa malaking problema, lalo sa inflation, di ba? Napakaraming walang trabaho sa atin, tapos naghihirap tayo sa mahal ng mga bilihin natin ngayon. Pero pinupuntahan natin yung mga bansa na hindi tayo pwedeng mag-trade, di ba? Hindi tayo pwedeng mag-trade doon sa bansa na yun dahil napakahigpit nila. Kaya wala tayong pakinabang sa ngayon sa Australia. Di ba? Sila pala ang malaki pakinabang sa atin dahil umaangkat tayo sa kanilang mga produkto, lalo karne. Di ba? Yung mga karne, mga beef, di ba? Saka yung coal na ginagamit nga natin, mahal yon, di ba? Kasi maraming gamit yon, di ba? Yung tinatawag nila carbon na yon, di ba? Kaya agrabyado ang Pilipinas, di ba? Dito sa nakikita ni Kamanong, talo tayo dito sa mga biyahe ng Pangulo sa Australia. Tama po yung sabi ni Attorney Harry Roque
Ang tutukan natin sa ngayon, yung makakatulong, yung mga malalakas umangkat sa ating bansa, yung nakakatulong na talaga sa atin. Yun ang masarap puntahan, di ba? Yung talaga yung produkto natin, tinatangkilik nila. At sana tutukan ng ating Pangulo, di ba? Itong mga part ng Australia, hindi naman natin sinasabi na hindi makakatulong sa ating bansa. Pero hanggang hindi binabago na Australia, yung kanilang policy, mananatiling hindi tayo kikita ng maganda sa Australia. Sila ang kikita sa atin, mga katambay. Sila kumikita sa atin. Pero tayo, hindi tayo kumikita ng malaki sa kanila. Di ba? Kasi manpower lang. Manpower lang kinukuha nila sa atin, di ba? Alam naman natin, pagka kumuha ng manpower sa atin, most of doon na sila naka-residence, di ba? Doon din naman nila gagastusin yung kita nila Maliit na porsyento na lang yung mapupunta sa mga pamilya sa Pilipinas, di ba? Paano kung kasama na yung mga pamilya, nag-migrate na ron, di ba? Yung sinasabi ni Harry Roque, pag nakapagtrabaho ron yung isang kinuha nila, kasama na rin ang pamilya, di halos magmamigrate na po doon, di ba? Di yung mga kinikita nila, halos doon hindi nila kinagasto sa Australia, di ba? Ganun ang magiging suma nun. Kaya konting porsyento na lang ipadadala sa Pilipinas. Hindi katulad nung agrikultura natin ang papasok doon, at kumukuha sila ng manpower sa atin, tapos meron pa tayong agriculture na nakapag-trade tayo ron, yun, may pakinabang po ang bansang Pilipinas. Makakatulong po sa ekonomiya natin yun, di ba, mga katambay? Kaya nakakalungkot lang po doon sa pahayag sa balita na kasama si Atty. Harry Roque, mga katambay. Nakakalungkot lang po na gumagastos tayo at babalik pa tayo ulit sa Australia na ganun lang palang pulisiya nila sa atin, na talagang limitado lang ang kinukuha sa atin. Karamihan pa manpower, di ba? Yun lang po, mga katambay, ang komento ni Kamanong sa pakinabang natin sa Australia, na sila pala ang malaki ang pakinabang sa atin. Yun lang po, mga katambay. Muli po si Kamanong, kung nagustuhan po nyo ang ating maliit na channel, siyempre po, pwede po tayong mag-like, siyempre, at share, at saka subscribe na rin po, di ba? Muli po, si Kamanong po, ang nag-iwan po. Maraming salamat po. At syempre po, mahalin natin bansa. Ang ating bansa, mahalin natin, ipaglaban natin. Tiis-tiis lang, may pag-asa pa tayo. Makabangon pa. Muli. Paalam. Bye-bye.